programa. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Alas 5:44 na ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho mga balita sa Super Balita sa 909 numero 2. Super Radio, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Ayon ho sa Pag-asa, kaninang alas 3 ng madaling araw, ang binabantayang bagyo, ito pong Tropical Storm Nando, ay namataan 1,085 km silangan ng Central Luzon na may lakas ng hangin na umaabot po sa 75 km per hour. Malapit ho sa gitna at may bugso ng hangin na umaabot naman sa 90 km per hour. Ito po'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 15 km per hour. Samantala, habagat naman ang naka-apekto sa western section ng bansa. Bantay Panahon. Ang lalawigan po ng Palawan kasama ang Isla ng Kalayaan, Occidental Mindoro, Negros Island Region at Western Visayas ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil po sa habagat. Ang natitirang bahagi ng Visayas ay makakaranas ho ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil po sa localized thunderstorms. Ang Visayas, Palawan, kasama pa rin po ang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas na mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa timog hanggang timog kanluran na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay Panahon. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, ito pong DepEd Palawan nagdadalamhati sa pagpaslang kay Attorney Joshua Abrina. Super Radio, Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Nagdadalamhati ngayon ang Department of Education Palawan sa pagpaslang kay Attorney Joshua Abrina na nagsilbing Legal Officer ng School Division ng Palawan mula 2020 bago lumipat sa Philippine Ports Authority. Batay sa opisyal na pahayag na nilabas ng DepEd Palawan kahapon, binigyan din ito na pinamalas ni Abrina ang kanyang kakayahan at dedikasyon sa paglilingkod sa tanggapan kabilang ang pag-aayos ng titulo ng mga pampublikong paaralan, pagpapalakas ng legal system ng dibisyon at ang pagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng mga mag-aaral. Bilang pagkilala sa alaala ni Abrina ay muling pinagtitibay ng DepEd Palawan ang pangako nito para sa kaligtasan at seguridad sa lahat ng mga kawalin sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kasabay nito, ipinaabot din ng DepEd Palawan sa kanilang pakikiramay sa pamilya, kaibigan at mga kasama ni Atty. Abrina at nanalangin na naway makamit ito ang hustisya. Ako si June Servanta ko ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Nasa halos 5 taon na rin, Super June, sa Provincial DepEd. Tama kayo, Super Dal, ganun katagal yung naging paglilingkod ni Atty. Abrina sa STO Palawan, Super Dal. At siya pala yung responsable doon sa pagtulong dahil halos karamihan ng ating mga eskwelahan, yung kanilang inuokupahang mga lugar ay hindi pa titulado. Ito palang nagpursige para may ayos yung mga problema na yan, Super June. Tama ka dyan, Super Dan, matagal itong naging issue yung malaking porsyento pa ng mga public school natin sa lalawigan ng Palawan ay talagang hindi pa titulado, hindi pa hawak nila yung titulo ng lupa, Super Dan. Kaya ito yung naging tungkulin o yung naging trabaho ni Atty. Abrina na may isaayos yung mga titulo ng mga pampublikong paaralan, Super Dan. At yun nga, malaking bagay mo na yung ganitong naging trabaho niya. Kaya malaking kawalan din na naging pag-alis dito at
at ang mahirap pa, napas lang pa si Brodel. Maraming salamat, Super John. Maraming salamat. Balik sa iyo. Alas 5:48 na ho ng umaga, mga kapuso. Kayo po'y nakikinig na sa Super Balita sa 909 numero 2. Samantala, mga kaibigan ng Department of Education, kinundina ginawang pagpatay kay Attorney Joshua Abrina na dating legal officer ng DepEd Palawan. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abrea. Meron po detalye ng balita. Pasok! Nagpahayag ng pagkundina ang Department of Education sa ginawag pagpatay sa dating legal officer ng DepEd Palawan na si Attorney Joshua Abrina. Sa inilabas na picture statement ng DepEd, mariing kinukundina nito ang anumang uri ng karahasan sa mga kawani na nagsiservisyo para sa sektor ng edukasyon at sa legal profession. Ang Department of Education naman ay makikipagtulungan sa mga otoridad sa gagawing investigasyon sa nasabing karumal-dumal na krimen. Umapila naman ang kagawaran sa Philippine National Police, NBI at Integrated Bar of the Philippines na ibigay ang kanilang buong suporta at expertise para sa agarang hustisya. Binigyang din ng DepEd ang agarang pangangailangan na magarantyahan ang kaligtasan ng pamilya ng pinasilang na abogado at ang mga saksi para lumabas ang katotohanan ng walang takot o pananakot. Ipinabot din ang kagawaran taos-puso nitong pagkikiramay sa pamilya, kaibigan at mamamayan ng Palawan sa pagpanaw ni Atty. Joshua Abrina. Ako si Wilmar Abrea ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Twilight, gaan ng may kasama. Alas 5:50 na ho ng umaga, mga kapuso. Kayo'y nakikinig sa Super Balita. Samantala, sa iba pang balita, household internet access sa Mimaropa, tumaas nito nakalipas na taon. Ayon po yan sa 2024 National Information and Communication Technology Household Survey ng Philippine Statistics Authority. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan na muling bumabalik si Super Wilmar Abrea sa detalye ng balita. Pasok! 3 sa bawat 10 household o sambahayan sa rehiyon ng Mimaropa ang mayroong access sa internet nitong 2024. Basihan sa 2024 National Information and Communication Technology Household Survey ng Philippine Statistics Authority. Tumaas ito ng 23.3% point mula noong 2019 na mayroon lamang 7.6% sa kabuuang household sa rehiyon, habang itong 2024 ay 30.9% na ito. Ang social media naman ang nananatiling pinakakaraniwang gamit ng internet sa mga household sa rehiyon, kasunod dito ang entertainment at pangatlo ang studies. Samantalang average monthly spending ng mga household sa rehiyon ay umaabot sa 999 pesos itong 2024, mas mataas ng 56.30 pesos noong 2019. Ako si Wilmar Abrea ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:52 na ho ng umaga, mga kapuso. Samantala, si iba pang balita, Indigenous People Mandatory Representative sa 2 barangay ng San Vicente, formal na raw hong nanumpa sa kanilang tungkulin. Super Radio Local News. Namiho natin ang detalye ng balitang yan na Super June Vicer Bantaculo. Pasok! Formal lang nanumpa sa kanilang katungkulan ang mga bagong Indigenous Peoples Mandatory Representatives sa bayan ng San Vicente. Ang mga nanumpa sina Ginong Juana Alindo mula sa Barangay Karuray at Ginang Petrinidad mula sa Barangay Santo Niño, na parehong mga tribong mula sa tribong Tagbanwa, Tandulanan. Sila ay magsisilbing tinatawan sa sektor ng mga katutubo sa kani-kanilang barangay. Sa kanilang mga pagkakatalaga, inaasahan ang mas pinaitinong serbisyo publiko para sa mga IT community, boses ng katutubo sa barangay at ang aktibong pakikilahok sa layunin at programa ng lokal na pamahalaan. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA sa Radyo Palawan. Dapat totoo. Mga kaibigan, kayo po ay patuloy pa rin pong nakikinig sa Super Balita sa 909 numero 2. Samantala, si Bapanga Balita, City Environment and Natural Resources Officer Attorney Carlo Gomez, iniling sa pamunuan ng Barangay Bahile na makapag-isyo ng barangay resolution na mag-iendorso sa panukalang development
ng Environmental Management Facility Complex sa Barangay Bahile. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan na Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Hinilinga ni City Environment and Natural Resources Officer o CPNRO Atty. Carlo Gomez sa pamunuan ng Barangay Bahile sa pamamagitan ni Punong Barangay Dennis Borromeo na makapag-issue ng sangguniang barangay resolution na paborableng mag-endorso sa panukalang development ng isang Environmental Management Facility Complex o EMFC sa nabanggit na barangay. Ang EMFC na may iba't ibang pasilidad ay planong itayo sa loob ng 20 hektaryeng lupain ng Kaiholo Ecosystem Management Zone na may area na 5,119 hectares sa Kaiholo sa Barangay Bahile dito sa lungsod. Sa sulat na ipinarating ni Atty. Gomez kay Punong Barangay de Borromeo, sinabi nito na ang kanyang kahilingan ay base raw sa sinagawa nilang public consultation sa Barangay Bahile noong nakalipas na September 4, 2025. Kapansin-pansin na sa mahigit 20 pasilidad na itatayo sa Environmental Management Facility Complex ay walang direktang binanggit patungkol sa sanitary landfill na siyang layunin ng proyekto. Matatandaan na sa nakalipas na regular na sesyon ng sangguniang panlusod ay ibinasura ng Committee on Environmental Protection and Natural Resources and Waste Management and Disposal sa pamamagitan ni Consel Elgin Robert Damasco ang endorsement ng CPNRO dahil sa kawalan ng social acceptability. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Gaganda dun sa mga nakilinyada, Super Rod, na mga gagawin, ilalagay ng pasilidad. Pero ang pinakatanging hangarin yan, sanitary landfill, di ba? Ganun na nga, Super Rodel, pati nga yung mga konsyal sa sangguniang panlungsod, nais na talagang makita yung sanitary landfill dahil para daw malilin lang yung ating mga kababayan sa Barangay Bahile. Ang ganda ng pangalan yung Environmental Management Facility Complex. Pero ang pinaka main structure o yung pinaka pasilidad na itatayo ay yung sanitary landfill. Pero walang binabanggit doon sa hotel. Huwag na palilin lang yung ating pong mga kapuso dyan po sa Barangay Bahile. Salamat, Super Rod. Salamat, Super Rodel. Balik sa'yo. Kahit ano pang nakalagay dyan, mag-isip-isip na ho kayo mga taga-Bahile. Samantala mga kaibigan, isang kagawad ng Barangay Maningning dito sa lungsod, sinabunutan, makaraan sitahin ng isang grupo ng mga nagbibidyoke bandang alas 11 kamakalawan ng gabi. Super Radio Local News. Kawawa naman yung kagawad. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Si Super Rod Evangelista. Mayroon po detalye ng balita. Pasok! Isang kagawad nga ng Barangay Maningning dito sa lungsod ng Puerto Princesa ang sinabunutan ng kabarangay nito makarang sitahin. Kasama ang isa pang kagawad at isang barangay tanod ang suspect dahil sa pagbibidyo kay kahit alas 11 na ng gabi kamukalwa. Sa ginawang pagresponde ng mga tawa ng City Anti-Crime Task Force, makarang makatanggap ng tawag na pag-alaman na inireklamo ng mga kapitbahay ang grupo ng suspect dahil sa nakabubulaw na ingay dulot ang pagbibidyo kay ng 10 oras ng gabi. Dahil sa reklamo ay sinita at pinagsabihan ng kagawad ng grupo ng mga nagbibidyo kay subalit sa halip na sumunod ay nagalit pa ang isang babae at sinabunutan ang kagawad. Katwiran ng suspect, minsan lang daw silang mag-videoke at malimit din naman ang mag-videoke ang iba nilang kapitbahay at wala naman ang kumisita. Samantala, desidido ang kagawad ng Barangay Maningning na magsampa ng kaso laban sa suspect dahil sa pakiramdam ng una ay binastos siya ng huli. Gayong ipinatutupad lamang umano nito ang umiirang na ordinansa ng Puerto Princesa. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Kung sakasakali, anong pwedeng ikaso doon? Direct assault? Super Rod? Paglapas tanga sa isang opisyal ng barangay, Super Rodel. So kung may palalagyan din itong anong to, itong naturang na suspect na to. Kawawa naman si kagawad, sinabunutan na.
Salamat. Pinatutupad lang niya yung ordinansa. Oo nga eh. Dahil na rin sa reklamo ng mga kapitbahay. Ganun pa tinapit. Kaya dun sa mga nagbi-video, huwag naman, kawawa naman. Yung ginagampanan lang ni Kagawad yung kanyang trabaho. Di ba?